Inang! Inang, nahulog niyo po itong bandana! Sa inyo ba ito? Sino ba yung sinisigawan mo? Yung matandang babae na yon na may pasan-pasan na sako. Oh, Sa kanya yung bandanang to. Sumabit dito sa bakod. Hindi niya napansin kaya hinahabol ko. abay, baka kapag malayo na siya sa kanya malalamang nawawala ang bandana niya. Naku, mapapagod na siya. Habulin na lang natin para ibigay sa kanya tong bandana. Ay, Inang! Sandali lang! Naku, bakit siya tumakbo? Natakot yata sa atin. Iniwanan niya itong isang sako. Nabuhos tuloy dito sa kalsada. Sariwang karne ang laman ng sako? Ang dami naman ito. Anong klaseng karne to? Bakit ang pula? Tsaka puro dugo pa. Hindi ba lang hinugasan bago ilagay dito sa sako? Karne yan ng tao! Ayan o! Ay, may putol na kamay! Tayo na! Umalis na tayo dito! Baka buhay ang matandang yun! Kriminal yun! Magandang araw sa iyo, Sir Marvin, at sa lahat ng mga tagapakinig ng Sitio Pangit. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jasmine. Nagkaroon ako ng karanasan na may kaugnayan sa mga aswang ilang dekada na rin ang nakakaraan na nangyari dito sa malayong baryo ng Baybay, Leyte. Hindi ko na po babanggitin yung mismong baryo sapagkat hanggang sa kasalukuyan ay dito pa rin ako nakatira. Pero narinig nyo na ba ang kwento tungkol sa mga chop-chop victim? Kung gusto nyong malaman ang tungkol dito, samahan nyo ako hanggang dulo ng karanasan kong ito. Bumalik tayo sa barangay. Nandun pa ang asawa ko si Virgilio. Sabihin natin sa kanyang nangyari para magpadala doon ng mga tanod. Pambihira ka naman, Mare! Bakit iniwanan mo pa kasi ang motor mo? Hindi na tayo mahihirapang tumakbo pabalik sa barangay. Ako pang sinisi mo? Ikaw nga tong bigla na lang natakot at tumakbo. Kaya nagulat na rin ako't sumunod sa'yo. Kaya yun, naiwanan ko na yung motor ko. Kasi kamay yun ang tao, Mare. Tiyak na pinatay niya ang tao na yun. Halika na. Bumalik na tayo sa barangay para makahingi ng tulong para malaman natin kung sino ang bangkay na yun. Napakalupit niya. Pinagpira-piraso niya ang katawan ng taong yun. Walang pusong kriminal ang babaeng yun. Sumang-ayon naman sa akin si Maring Adora kaya naman nagmamadali kaming bumalik sa barangay hall. Naabutan nga namin na katatapos lang kausapin ni Kapitan Virgilio ang lahat ng kanyang mga konsehales at mga purok leader. Kaagad kaming pumasok sa kanyang opisina. Nagulat pa siya nang makita kami. Kaagad namang nagsali ng tubig si Maring Adora kaya ako na lang ang humarap sa kanyang asawa. Bakit parang takot na takot kayo? Pawis na pawis kayo ah. Saan ba kayo galing? Kapitan Virgilio, paring Virgilio, kailangan mo yung makita. Sumama ka sa amin ni Maring Adora. Saan tayo pupunta? Ano bang dapat kong makita? Yung isang sako ng karne na naiwanan ng matanda. Puro yung dugo, Virgilio. Natural lang naman na maraming dugo ang karne kapag bagong katay. Sadyang hindi yun huhugasan para kapag itininda nila ay makakatiyak yung bibili na sariwa at bagong katay yung baboy. O kaya ay kalabaw. O kung ano man ang karning yun. Karne yun ng tao, pare. Chop-chop victim yun. Karne ng tao. Sigurado ba kayo na karne ng tao ang nakita niyo sa sako? Oo, nabuhos kasi yung sa lupa nang maiwanan ng matanda. Nataranta siya ng habuli namin. Mayroong kamay ng tao kaming nakita na kasama ng mga karne sa sako. Tayo na. Kailangan natin balikan ang lugar na yon para malaman natin kung sino nga yung nasa sako na yon. Kasama namin si Kapitan Virgilio at ang mga tanod na nakasakay sa Ford Fiera nang balikan namin ang lugar. Nang matanaw namin ang motor na single ni Maring Adora na nakaparada sa gilid ng lubak-lubak na kalsada, ay huminto na ang sasakyan. Bumaba kami pero wala na roon ang sako na may lamang karne ng tao. Nasaan na yung sinasabi ninyong sako na may lamang chinap-chap na tao?
Kanina nandito lang yun eh. Di ba, Maring Hasmin? Dito lang iniwanan ng matanda yung sako, di ba? Oo nga eh. Bakit wala na siya ngayon dito? Di kaya binalikan yun nung matanda na makitang umalis na tayo? Baka nga ganun nga ang ginawa niya. Binalikan niya yung sako para maitago niya ang krimeng ginawa niya. Tama nga kayo. Sariwa pang mga dugo na ito na pumatak dito sa kalsada. Nakilala niyo ba ang matandang babaeng sinasabi ninyo? Hindi eh. Kasi mabilis ang paglalakad niya habang pasan-pasan yung sako. Tapos tumakbo na at nataranta. Iniisip niya siguro na baka hulihin namin siya. Lumingon lang siya ng isang beses. Pero kung makikita ko ulit siya, makikilala ko. Tsak na itatapon lang niya sa kung saan lugar ang bangkay ng taong pinatay niya. Bumalik na tayo sa barangay hall. Gawan mo ito ng report, Maring Hasmin. Kaagad nga na bumalik kami sa barangay hall at nagpablatter ako tungkol sa aming nakita. Ako din kasi ang sekretary ng aming barangay. Ilang araw nga lang ang nakalipas ay may mga tao nang dumating at naghahanap ng nawawala nilang mga kamag-anak. Kaya nang makaalis na ang mga iyon ay lumapit sa akin si Adora. Mare, yung matandang nakita natin, di kaya siyang pumatay sa mga taong nawawala na yun? Yun nga ang iniisip ko, Mare. Pero ito ang larawan ng lalaking nawawala. Napakalaki niyang tao para makayang patayin ng isang matandang babae. Wala namang malaki kung maunahan ka na agad. Lalo na kung napuruhan ka agad. Tsak na mamamatay siya. Pero hanggang ngayon ay wala pa namang nagre-report dito sa barangay na mayroong natatagpo ang patay. Kung ibinaon niya ang lalaking pinatay niya, matatagalan yon bago makita. O baka hindi na makita. Kawawa naman siya, pati ang mga kapamilya niyang naghahanap sa kanya. O sige. Kalimutan na muna natin ang tungkol dyan. Unahin na muna natin itong pinapagawa ng munisipyo. Ikutin niyo bukas ang buong baryo. Kunin ninyo ang mga pangalan at address ng mga matatanda na pasok na sa edad na 60 pataas. Mga senior citizens na yan. Ano naman kaya ang plano ng Kapitolyo sa mga yan? Bakit pinapakuha ang mga pangalan? Ayon sa pinagbitingan namin noong mga nakaraan, ay mabibigyan ng tulong ang mga kagaya nilang matatanda. Hindi ko alam kung ano pang mga ibang gagawin. Basta pinapakuha pa lang ang mga talaan nila. O sige, bukas ay mag-iikot kami ni Hasmin. Naku, maubos sa maghapon namin yan tatrabahuhin kasi pulo-pulo mga tao dito sa ating baryo. Oo nga, Kapitan Virgilio. Sige, uuwi na ako. Ay, sumabay ka na sa akin. Idadaan na kita sa inyo, Maring Hasmin. Madilim na eh, baka makasalubong mo na naman yung matandang kriminal. Nakilala ka pa naman yata nun. Naku, Mare Adora. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Natatakot na nga ako eh. Ayoko pang machap-chap, no? Natawa na lang si Maring Adora. Tapos ay umalis na kami sa barangay hall. Umangkas na lang ako sa kanyang motor. Habang binabantas namin ang lubak-lubak na kalsadang pauwi sa amin, ay naging mailap ang aming mga mata, lalo pa nga at liblib na lugar ang dadaanan. Matataas na kahoy at mga sagingan ang paligid, hanggang sa makauwi naman kami na maayos. Nang makababa ako ng motorsiklo, nagulat ako nang bigla akong dambahin ng isang aso. Ay, Herodes kang kamote ka. Ang laking aso ni Re. Buisit ka, Blackie. Sino ba ang nagpakawala sa'yo? Ikaw naman. Natutuwa lang naman ang alaga mo na makita ka. Kaya ka dinamba. Kayo palang nagpakawala kay Blackie, Lolo Floro. Kumain na po ba kayo? Tapos na akong kumain. Nasa mesa ang pagkain. Kumain ka na habang mainit pa ang sabaw. Isabay mo na si Adora. Naku, hindi na po ako magtataga, Lolo Floro. Uwi na din po ako, taghihintay na rin ang aking mga anak. Maring Hasmin, kita tayo bukas ha. Sunduin kita ng maaga. Sige, Mare. Hintayin kita. Sige na, Adora. Mag-iingat ka lang ha. Marami kong nababalitaan na
nawawalang tao sa mga karatig baryo natin. Oo nga, Lolo Floro. Ay talagang kakaiba ang maghapong to kasi nakasaksi kami ni Maring Hasmin ng krimen. Nakasaksi kayo ng patayan. Abay, delikado ang buhay ninyo kapag nakita kayo ng kriminal na iyon. Hindi naman yung sadya, Lolo Floro. Ang totoo niyan ay tapos na ang ginawa niyang krimen na makita namin. Nakalagay na sa sako ang pinagputol-putol na katawan ng tao. Nasaan ang kriminal? Nahuli na ba? Ay hindi po. Nakatakas siya at hindi na rin namin nakita ang taong pinatay niya. Mabuti naman pala't mali ang iniisip ko sa nakikita kong nangyayari sa paligid. Akala ko'y kagagawan ng aswang ang mga nawawala. Anong ibig niyong sabihin, Lolo Floro? Nitoong mga nakaraang gabi, bilog ang buwan, pero umaambon. Mainit ang singaw ng paligid pero may hangin. Kapag araw naman ay mataas ang sikat ng araw, pero hindi mainit. Umaalulong ang mga aso kahit napakaliwanag ng paligid. Yan ang mga kakaibang bagay na napapansin ko. Nako, Lolo Floro, aalis na nga po ako. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi niyo eh. Kaagad na nagpaalam si Maring Adora. Hindi na niya pinakinggan pa ang mga sinabi ni Lolo Floro nang ito ay lumabas sa bahay at tumingala sa langit. Pinagmasdan ang bilog na buwan. Tahimik na dinama ang simoy ng hanging amihan na umiihip sa paligid. Nakita ko na gumalaw ang mga dahon ng mga punong nakapaligid sa aming bahay. Kapag ganitong panahon, maraming mga lugar na nagsasagawa ng ritual ang mga aswang. Tuwang-tuwa sila sa unang pagbibilog ng buwan, kaya nagsasalo-salo sila. Kumukuha sila ng mga taong inihahanda sa kanilang ritual. Ibig niyo bang sabihin, Lolo Floro, pwedeng aswang ang dahilan kung bakit nawawala ang mga tao? Kasi nga mayroong mga taga-ibang barangay ang nagpunta kanina at naghahanap ng mga kaanak nilang nawawala. Pwedeng ganoon. Kaya nga palagi kang mag-iingat. Kung saan-saan ka pa naman nakakarating. Albularyo naman kayo eh. Bigyan niyo na lang ako ng armas na pwede ko magamit para ipagtanggol ang aking sarili. Sige. Ipapahiram ko sa iyo ang isa sa mga benditadong patalim. Magagamit mo yung pangdepensa mo sa iyong sarili laban sa aswang mana o normal na tao. Kung nakilala ka ng kriminal na yon, makabalikan ka niya. Kaya palagi kang mag-iingat. Nang pumasok na kami sa loob ng bahay ay kinuha ni Lolo Floro mula sa ilalim ng kanyang papag ang isang lumang bag na may nakalagay na mga itak at patalim. Kinuha niya ang isa roon at ibinigay sa akin. Medyo may kalawang pa ang talim niyon. Pero sabi ni Lolo Floro, wag na daw alisin kasi mas epektibo yun kapag tumama at nasugatan ang aswang man o tao. Kaya binalot ko na lang yon ng panyo at inilagay sa loob ng aking shoulder bag. Kinabukasan ay maaga akong pinuntahan ni Maring Adora. Matapos kaming mag-almusal sa barangay, ay lumakad na kami para ikutin ang aming baryo. Isa-isa naming pinuntahan ang mga bahay sa buong baryo hanggang sa mabilis na lumipas ang maghapon. Akala ko ay babalik na kami sa barangay hall. Bakit mo itinigil ditong motor? Papasok na ito sa kagubatan ah. Oo, alam ko yun. Naikot na natin ang mga tao dito sa baryo at nakuha na natin ang mga pangalan ng lahat ng mga matatandang nakatira dito. Isang lugar na lang ang hindi natin napupuntahan, Mare. Yung nasa paanan ng bundok. Pupuntahan pa ba natin yun ngayon? 5:00 na ng hapon. Baka pwede bukas na lang. Mahirap pumunta doon ngayon. Bukas kasi iba na naman ang lalakarin natin kasama na si Virgilio. Pupunta na tayo ng Kapitolyo niyan. Kaya kailangan natin tapusin to ngayon. Teka muna,
Bakit pa parang natatakot ka? Kasi may nabalitaan ako tungkol sa lugar na yan. Kapag dumarating daw ang dapit hapon, may mga mababangis na hayop gubat ang nanghaharang sa daan. Naku, di naman siguro totoo yun. Halika na. Punta na natin sila para makabalik tayo ng maaga. Sige na nga, puntahan na natin sila na makabalik tayo ng maaga dito. Kumakalat ng dilim, nandito pa kayo sa kakahuyan. Diyos ko naman, Aling Kwan. Ano nga po ang pangalan nyo? Telma ang aking pangalan. Nakakagulat naman kayo, Aling Telma. Bigla na lang kayong sumusulpot. Muntik na tuloy akong tumalon sa takot. Ang tanong ko sa inyo ay bakit nandito pa kayo sa kakahuyan? Kumakalat ng dilim? Pupunta po sana kami dyan sa mga bahay sa paanan nitong bundok. Kailangan naming kunin ang mga pangalan ng mga matatanda dyan na may edad 60 pataas. Sa anong dahilan kailangan yung makuha ang mga pangalan nila? Mayroon po kasi mga darating na proyekto ang gobyerno para sa mga matatanda. Baka tulong pinansyal na rin po ang isa roon. Kaya nga po kailangan namin mag-survey sa bawat bahay. Ganun ba? Opo. Mabuti naman kung may magandang plano ang gobyerno para sa mga mahihirap na kagaya namin. Kaya't sasamahan ko kayo. Taga roon po ba kayo? Oo, taga-roon ako. Kumuha lang ako ng panggatong dito sa kakahuyan. Marami na rin itong nakuha ko kaya uuwi na din ako. Tinalian ni Aling Telma ng baging ang mga tuyong kahoy na kinuha niya. Marami din yon, pero nakaya niyang pasanin. Tapos ay naglakad na siya sa gitna ng kakahuyan. Kaya naman sumunod na kami ni Maring Adora. Madalang magsalita si Aling Telma habang naglalakad kami. Panay lang din ang sipol niya. Noong una ay nagtataka ako kung bakit siya sumisipol. Nang bandang huli, nalaman ko na pangtaboy pala yun ng mga ahas na nasa paligid. Umiiwas ang mga iyon kapag naglalakad na si Aling Telma. Ito na nga bang sinasabi ko sa'yo, Maring Adora. Kapag ganitong papadilim na, ay marami na mga gumagalang hayop dito sa gubat. Mga cobra at sawa, mga yan, Maring Hasmin. Aling Telma, mabuti naman po't hindi kayo kinakagat ng mga ahas dito sa gubat. Hindi naman kasi ako gumagawa ng mga bagay na ikagagalit nila. Hindi ko rin sila sinasaktan kaya walang dahilan para magalit sila sa akin at kagatin nila ako. Hindi po ba basta ahas ay nangangagat kapag nakakita ng tao? O kaya ay hayop na lumalapit sa kanila? Nagagawa lang nila yun kapag nasusukol na sila. Tingnan mong mga yan. Malayo pa lang tayo ay binubulabog ko na. Sumisipol ako para malaman nila na paparating na ako kaya iiwas na sila. Ganun po pala yun? Kahit tanong nila lang na may buhay. Iiwas yan hanggang maaari pero kapag nasukol na, tiyak nalalaban para mabuhay lang. Kaya mamaya pagbalik nyo, magdala kayo ng mahabang sanga ng puno na pangtabi sa kanila para umalis sila sa daraanan ninyo. Ilang sandali pa ang nakalipas ay nakarating na kami sa kanilang bahay. Marami din pala ang mga bahay na nakatayo roon, ngunit hindi nga lang kalakihan ng mga iyon. Yari lang sa mga kahoy, pawid at kawayan. Nang makarating na kami sa harapan ng bahay ni Aling Telma ay ibinaba na niya ang dala niyang mga tuyong kahoy. Kinuha niya ang mahabang kahoy at ipinalo sa nakabiti na banyerang yari sa lata. Ilang beses niya itong pinalo kaya nakagawa iyon ng ingay sa paligid. Kasunod niyon, napansin namin ni Maring Adora na isa-isang nagbukas ang mga bintana ng mga bahay na naroon. Naglabasan ang mga kalalakihan na malalaki ang mga katawan na parang mga mandirigma. Pumunta kayong lahat dito, lalo na yung mga matatanda. Kailangan ng mga taga-barangay na makuha ang mga pangalan ninyo. Kayo po bang namumuno sa kanila sa lugar na to? Oo, karamihan sa mga narito ay matanda na talaga at kailangan ng tulong pinansyal. Kaya kung ganyan na magiging proyekto ng gobyerno, malaking tulong ang magagawa niyan para sa amin. Oo nga po, Aling Telma. Ang karamihan pala sa mga narito ay mga matatanda na. Ano ikinabubuhay niyo dito?
pagtatanim ng mga gulay, kamote at ube, panghuhuli ng mga hayop gubat at ibon. Kapag nakakahuli ng malalaking baboy ramo, yun ang pinagsasaluhan naming lahat dito. Kaya pala ang mga kalalakihan dito ay parang mga barbaro. Batak sa trabaho sa bukid ang mga katawan. Tayo para mabilis tayo. Walang sisili. Bakit kasi ang sakit dito. Mapanghiya. Sige po, pumila na kayong lahat. 2 linya po para mabilis tayo. Yung iba sa akin magpalista at yung iba ay kay Maring Adora. Sige na, dalian nyo na't gagabihin sila. Masukal ang daan sa kakahuyan. Maraming ahas at hayop gubat ang gumagala doon kapag gabi na. Ano pong hayop gubat, Aling Telma? Di ba sinabi ko na nga na merong mga malalaking baboy ramo ang madalas naliligaw dito para humanap ng makakain? Kung gano'n ay bilisan na natin, Maring Adora. Tapusin na natin ito para makauwi na tayo. Maraming ang matatandang babae at lalaki ang nailista namin ni Maring Adora. Matapos niyon ay nagpaalam na kami kay Aling Telma. Inihatid naman nila kami hanggang sa bukana ng kakahuyan. Binigyan din nila kami ng mahahabang sanga ng puno na panghampas sa daan para mabulabog ang mga ahas at iba pang hayop na madaraanan namin doon. Madilim na ang paligid kaya pinahiram na rin kami ng sulo na magagamit pang tanglaw sa daanan. Nagmamadali kami ni Maring Adora nang dumaan sa gitna ng kakahuyan. Natigilang kaming dalawa nang makarinig kami ng malakas na ungol ng hayop. Anong klaseng hayop ang umuungol ng ganun, Maring Hasmin? Bakit akong tatanungin mo? Hindi ko alam kung ano yun. Baka yun na yung sinasabi ni Aling Telma na baboy ramo. Naku naman, anong gagawin natin kapag lumapit sa atin ang baboy ramo na yun? Maring Adora! Yung baboy ramo! Ayun na sa unahan natin! Anong gagawin natin ngayon? Ay, ayan na siya! Papalapit na sa atin! Takbo na, Maring Hasmin! Hoy! Hintayin mo ko, Maring Adora! Ang daya mo talaga! Mabilis kaming tumakbo pabalik ni Maring Adora nang habuling kami ng malaking baboy ramo. Nabitiwan ko ang sanga ng kahoy pero ang sulo ay hindi ko binitiwan. Kaya nang makalapit na sa amin ang baboy ramo ay natigilan siya nang iwas-iwas ko ang sulo. Lalong lumakas ang apoy niyon nang tumapon ang gas na laman niyon. Umangil at tumigil sa paglapit sa amin ng baboy ramo. Kaya naman si Maring Adora ay napakubli na lang sa aking likuran. Pagkatapos ay hinampas niya ang baboy ramo ng hawak niyang sanga ng puno. Di nagtagal, muling sumugod ang baboy ramo. Muli kaming napasigaw sa takot. Noon naman nagdatingan ang mga kalalakihang kasama ni Aling Telma. Sila ang humuli at pumatay sa baboy ramo. Maraming salamat sa ginawa niyong pagliligtas sa amin, Aling Telma. Kung hindi kayo dumating, baka may masama na nangyari sa amin. Oo nga, Aling Telma. Napakalaki pa naman ng baboy ramo. Kami ang dapat na magpasalamat sa inyong dalawa. Kasi dahil sa inyo nagkaroon kami ng masarap na pagkain. Iluluto na namin yan ngayong gabi para bukas ng umaga, masarap ang agahan ng lahat. Pero paano naman kami nakita ng baboy ramo na yan? Nagkataon lang po ba yun? Ang apoy ng sulo na hawak nyo ang kumuha ng kanyang atensyon, kaya siya lumapit sa inyo. Kung ganon, ay baka naman pwede na ihatid nyo na kami hanggang sa makalabas sa kakahuyang ito, Aling Telma. Baka mayroon na naman kami makasalubong na baboy ramo. Baka sa susunod ay hindi nyo na kami matulungan. Sumang-ayon naman si Aling Telma sa sinabi ko, kaya nag-utos siya ng 2 lalaking naroon upang ihatid kami hanggang sa makalabas ng kakahuyan. Nang makarating na kami sa labas ng kakahuyan, nakita na namin ang motor ni Maring Adora. Kaya nang iwanan na kami ng mga lalaking naghatid sa amin doon,
kaagad na kaming umalis sa lugar na iyon. Inihatid ako ni Maring Adora sa aming bahay bago siya umuwi. Nang makapasok ako sa aking kwarto at ibaba ang aking bag, saka ko lang naalala na mayroon nga pala akong patalim na pinahiram ni Lolo Floro. Ay, bakit ang dami mong gasgas sa braso mo? Ay, napaano yan? Nako, kaya pala pakiramdam ko ay mayroong mahapdi sa braso ko. Mayroon pala mga gasgas. Hinabol po kasi kami ng baboy ramo sa gubat. Sa pagtakbo ko siguro ito kaya sinagasa ko ng mga matataas na damo at mga sanga ng puno. Eh, bakit hindi mo ginabi? Ang patalim na pinadala ko sa iyo. Naunahan ako ng takot, Lolo Floro, kaya hindi ko na nakuha sa bag. Unang pagkakataon kasi na nakakita ko ng baboy ramo. Kakaiba ang kalulong ng aso natin, ha? Parang may nakikitang kakaiba. Isara mong mabuti ang bintana na kwarto mo. Oo, Lolo Floro. Isasara ko ng mabuti. Nang lumapit ako sa bintana ng aking kwarto para sana isara iyon, napatingin ako sa labas ng bahay namin. Nanlaki ang mga mata ko nang mayroon akong maaninag na taong nasa labas ng aming bakuran. May suot na banda ng itim at nakatingin siya sa akin. Dahil madilim ay hindi ko siya makilala. Pero iisa lang agad ang naisip ko. Iyon ang matandang babae na may pasan na isang sakong karne ng tao. Kaagad akong kinabahan at isinara ng mabuti ang bintana ng kwarto ko. Lolo Floro, mayroong tao sa labas ng bakuran natin. Sa palagay ko ay siya yun. Anong siya yun? Sinong tao iyon? Baka po yung matandang babae na kriminal. Yung sinasabi ko sa inyo na may pasa na isang sako na taong chinap-chap. Ganun ba? Sandali lang at kukunin ko yung shotgun ko. Hindi ako papayag na sasaktan ka niya. Ako muna ang makakalaban niya. Lalabas ka ba, Lolo Floro? Oo. Ipapakita ko sa walang yan na hindi tayo matatakot sa kanya. Mas maganda nga kung mahuli natin ang kriminal na yon. Malaki ang pananagutan niya sa batas. Magkasunod nga kami ni Lolo Floro na lumabas ng bahay. Dala niya ang kanyang baril at hawak ko naman ang patalim. May dala ring flashlight si Lolo Floro. Tinanglawan muna niya ang paligid ng bahay. Nang wala kaming makita, ay lumabas na kami sa bakuran at hinanap sa paligid ang taong natanaw ko kanina. Di nagtagal ay narinig namin ang malakas na kahol ng aming aso. Kaya nagmamadali kami ni Lolo Floro na nagpunta sa likuran ng bahay. Mayroon ngang tinatahula ng aming aso. Nakita naming tumakbo ang taong may suot ng banda ng itim. Kaagad iyong pinaputukan ni Lolo Floro. Lolo Floro, hindi mo siya tinamaan. Alam ko yon. Nakapagtago siya kaagad. Lumabas ka sa pinagtataguan mo. Harapin mo ako. Hindi ako papayag na saktan mo ang aking apo. Alam ko kung bakit nandito ka. Gusto mo akong balikan, di ba? Kasi natatakot ka na isuplong kita sa may kapangyarihan. Panagutan mo sa batas ang krimen ginawa mo. Kaya mas maganda kung sumuko ka na. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan mo. Humanda ka, Asmin. Pasugod na siya. Nagtago na naman siya sa malaking puno, Lolo Floro. Ang bilis na tumakbo. Hindi ko na naman siya tatamaan. Sanyata ba yung dala niya? Parang mahabang buto na matulis. Iyon ang marahil ang ginagamit ng sandata para pumatay ng tao. Pero hindi ko siya pababayaang makalapit sa atin. Bala ng baril ko ang sasalubong sa kanya. Dahil sa paulit-ulit na pagpapaputok ni Lolo Floro ng baril, nabulabog na ang aming mga kapitbahay. Naglabasan na rin ang mga iyon at tinulungan kami. Dahil marami ng tao,
Hindi na nakatakas pa ang matandang babae na may suot na bandanang itim. Nasukol siya ng mga tao. Kaagad na itinali ang mga kamay at saka dinala sa harapan namin ni Lolo Flor. Galit ang matandang babae habang nakatingin sa akin. Hindi siya nagsasalita pero ang mga mata niya ay matalim ang tingin sa akin. Siya ba ang babaeng matanda na sinasabi mo, Asme? Oo, siya nga yung Lolo Floro. Siya ang matandang babaeng kriminal. Siya ang may dala ng chop-chop na tao. Mga kasama, dali na natin sa barangay hall ang kriminal na ito para si Kapitan Virgilio na ang makipag-ugnayan sa mga pulis para makulong na ito. Sige Lolo Floro, sasama ako. May blatter akong ginawa sa kanya. Ngayon ay mababawasan ang pangamba ko kasi makukulong ng babaeng to. Dinala nga namin sa barangay hall ang matandang babae. Kaya nang makaharap niya si Kapitan Virgilio ay tinanong sa kanya kung saan niya dinala ang bangkay ng taong pinatay niya. Kasi marami na ang mga taong dumating sa aming barangay na naghahanap ng nawawala nilang kamag-anak. Pilit naming inaalam kung lalaki ba o babae ang pinatay niya. Pero hindi kumikibo ang matandang babae. Nanatili lang siyang tahimik. Wala kaming kahit anong impormasyong nakuha sa kanya. Hanggang sa lumipas ang mahabang oras, dumating ang mga pulis galing sa bayan at kinuha siya. Nang sumunod na araw naman, ay nagpunta na kami sa Kapitolyo. Sasama pa ba kami sa opisina ni Mayor? Huwag na. Ako na lang makikipag-usap. Nandito naman na ang lahat ng mga papeles na kailangan ko. Sige, dito na lang kami ni Maring Adora. Oo nga, ikaw nang bahala. Doon na kami sa kantin maghihintay. Nagutom na ako eh. Sige, hintayin niyo na lang ako doon. Nang iwanan nga kami ni Kapitan Virgilio ay nagpunta kami sa kantin na nasa labas ng Kapitolyo. Kumain kami ni Maring Adora ng tanghalian. Makalipas ang halos 1 oras ay dumating na si Kapitan Virgilio. Pansin ko agad ang lungkot sa mukha niya nang maupo siya sa bakanting upuang naroon. Panay din ang buntong hininga niya. Hindi lang pala ako ang nakakapansin. Pati si Maring Adora ay napansin din ng kanyang asawa. Anong problema mo? Bakit malungkot ka? Si Kapitan Berting pala. Oh. Ay patay na daw sabi ni Mayor. Yung kumpare mong kapitan, patay na? Eh ano daw ikinamatay? Oo, siya nga. Pinatay siya. At ang kanyang asawa. Putol-putol na ang kanilang mga katawan ng matagpuan. Nakakatakot naman ang nangyari sa kanya. Sino kaya ang gumawa niyon? Wala raw nakakita eh. Pauwi na sila galing sa barangay hall nang mangyari yon. Ayon sa report na nakarating kay Mayor. Oh, kawawa naman sila. Dalawin nga natin bago tayo umuwi sa atin. Sumang-ayon naman si Kapitan Virgilio. Pagkagaling nga namin sa Kapitolyo ay dumaan kami sa baryo ng kumpare niya. Nang makarating kami roon ay maraming tao na nakikiramay. May mga kapitan del baryo din na mula sa ibang barangay at marami ding mga barangay tanod. Pero ang labis kong ikinabigla ay nang makita ko roon sina Aling Thelma at ang mga lalaking malalaki ang katawan na parang mga barbar. Aling Thelma? Nandito rin kayo? Oo naman. Bakit parang nagulat ka? Kasi po ay ang layo na ng baryo na ito sa atin. Pero nandito kayo. Oo nga naman, Aling Thelma. Bakit kayo nandito? Kayo, bakit kayo nandito? Nakikiramay po kami. Kumpare ko po kasi ang namatay na kapitan. Kung gano'n ay pareho lang pala tayo. Nakikiramay din kami dito kasi pamangkin ko ang asawa ni Kapitan Berting. Ganun po ba? Kawawa naman sila, Aling Thelma? Napakabrutal ng ginawang pagpatay sa kanila. Sa palagay ko ay mga mananabas ang may kagagawan niyan.
Pati na rin sa mga taong nawawala na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Anong mananabas, Aling Telma? Sila yung mga taong pumapatay ng walang awa. Kinachap-chap nila ang kanilang mabibiktima tapos niluluto nila at kinakain. Yung ibang katulad nila ay kumakain ng karni ng tao kahit sariwa pa yon. Ibig sabihin, ay aswang din pala ang mga mananabas na yon, Aling Telma? Oo. Mga aswang sila pero ganoon ang pamamaraan nila sa pangbibiktima. Maswerte lang itong sila Berting at bago makuha ng mga mananabas sa mga pira-piraso nilang katawan, meron nang dumating. Kung ganun ay mananabas din kayang matandang babaeng nahuli sa ating baryo at naipakulong namin? Anong ibig mong sabihin? Meron bang nahuling mananabas sa lugar natin? Oo, Aling Telma. Yung matandang babae na may dala ng sako na puno ng tipak-tipak na karne ng tao. Nahuli nila Hasmin at nakakulong na. Kaya lang, ayaw nung magsalita. Hindi talaga magsasalita ang mga yon. Dahil meron silang batas. Kapag nasukol sila, mas mabuti pang mamatay kaysa ituro ang mga kasamahan. Bakit alam niyo ang mga bagay na yan, Aling Telma? Dahil isang beses na rin kami nakahuli ng mananabas sa aming lugar. Ganun ang sinabi niya. Matapos ay lumaban siya sa amin. Nang alam niyang wala na siyang magagawa pa, pinatay niya ang kanyang sarili. Kinikilabutan ako sa mga kwento ni Aling Telma. Kabilang na roon ang mga maling ginawa ni Kapitan Berting tungkol sa kanyang mga kababaryo. Kaya daw siguro marami ang nagagalit at mayroong nakaisip na gumawa ng masama. Nagkataon na mga mananabas ang humatol sa kanya ng malagim na kamatayan. Matapos ang mahabang oras ay nagpaalam na kami ni na Kapitan Virgilio. Ilang linggo lang ang nakalipas ay inutusan kami ni Kapitan Virgilio na bigyan ng tulong pinansyal ang mga matatandang nakuhanan namin ng pangalan. Kapitan, ayon dito sa listahan ay 1,000 ang dapat makuha ng bawat matandang nailista natin. Bakit 300 lang ang mapupunta sa bawat isa? Oo nga. Yun nga ang nakalagay dyan. Kaya nga bilang sekretarya ng ating barangay, ay kailangan mo baguhin niya. Kasi yung 500 ay mapupunta sa pondo ng barangay. Yung 200 naman ay dagdag pondo para sa ipapasahod sa mga voluntaryong tauhan ng barangay. Pero mayroon naman tayong pondo ng barangay galing sa Kapitolyo, hindi ba? Saka yung mga voluntaryong tumutulong sa barangay kagaya ng mga tanod, wala naman silang natatanggap na tulong mula sa atin. Kaya nga ginagawan ko ng paraan para magkaroon sila ng matatanggap. Kaya huwag ka na magreklamo dyan. Gawin mo na ang iniuutos ko. Huwag ka na maraming tanong para maipamigay na ang mga pera sa mga matatanda. Wala akong nagawa kung hindi ang sumunod na lamang sa ipinagagawa ni Kapitan Virgilio. Binago ko ang papeles na pipirmahan ng mga matatanda sakaling matanggap nila ang tulong pinansyal. Sinabi ko kay Maring Adora ang ipinagawa ng kanyang asawa sa akin. Pero kagaya ko ay wala naman siyang magawa para baguhin ang desisyon niyon. Kaya nang matapos ko na ang listahan, ay ibinigay na sa amin ni Kapitan Virgilio ang pera. Sinimulan na namin ni Maring Adora na mamigay ng pera sa mga matatanda kasama ang ilang barangay tanod. Hanggang sa makarating kami sa lugar ni Aling Thelma. Maraming salamat sa inyo, Hasmin, Adora. Malaking tulong sa mga matatanda dito ang perang ibinigay nyo. Sa susunod, Aling Thelma, gagawa ko ng request sa Kapitolyo na magbigay ng mga libreng mga gamot dito para sa mga bata at matanda. Magandang ginagawa nyo para sa ating baryo, Hasmin. Hindi kagaya ng kapitan sa kabilang baryo na parang walang pakialam sa mga taong nasa paanan ng bundok. Ang ibig niyo bang sabihin? Meron pang mga bahay sa paanan ng bundok sa kabilang bahagi nito? Oo, marami pang bahay doon. Pero hindi na sakop ng baryo natin. Kabilang baryo na yon. Iba ng kapitan nila. Ganun po ba?
Makalipas ang mahabang oras ay natapos na ang pamimigay namin ng tulong sa mga matatanda, kaya naman bumalik na kami sa barangay hall. Nang sumunod na araw, napansin ko na dumaan sa gawi namin ang 3 malalaking truck. Kasunod ang isang bulldozer. May mga nakasakay doon na mga lalaking may mga dalang palakol, itak at mga lagaring dimotor. Tuloy-tuloy na inakyat ng mga truck ang daan patungo sa bundok. Kaya naman lumabas pa ako ng kalsada para tanawin iyon. Napansin pala ako ni Lolo Flor. Anong tinatanaw mo dyan? Yung malalaking truck at bulldozer, Lolo Floro. Mukhang paakyat sa bundok. Maraming sakay na lalaki may dalang palakol at lagaring dimotor. Ano kayang gagawin nila doon? Ay baka mamumutol ng mga puno. Marami ng malalaking puno dyan sa bundok. Ang tanong lang kung alam kaya yan ni Kapitan Virgilio. Yan ang naisip ko, Lolo Floro. Kailangang malaman ito ni Kapitan Virgilio para magawan ka agad ng aksyon. Mahirap na baka mapasukan tayo ng mga illegal loggers. May mga nasa lubong akong malalaking truck ah. Saan kaya pupunta ang mga yun? Hindi ko alam kung napadaan lang sila dito sa atin o kaya naman ay talagang dyan sa bundok yan pupunta. Merong mga dalang pamputol ng puno. Mabuti pa kayo sundan natin kung saan sila pupunta. Mabuti pa nga, Maring Adora. Halika, sundan natin ang malalaking truck na yon. Umangkas nga ako sa motor ni Maring Adora tapos ay nagpaalam na kami kay Lolo Floro. Sinundan namin ang malalaking truck kung saan pupunta ang mga iyon. Hanggang sa masundan nga namin ang mga truck. Huminto ang mga iyon sa tapat ng bundok na nasasakupan pa ng baryo namin. Nakita naming nagbabaan ang mga kalalakihang may dalang mga palakol at lagaring dimotor. Umakyat na sila ng bundok. Kaya natiyak namin na ang bundok nga sa lugar namin ang gusto nilang putulan ng mga puno. Kaya kaagad kaming nagbalik sa barangay hall. Kagagaling lang namin ni Maring Hasmin sa paanan ng bundok. Nakita namin pumarada doon ang 3 malalaking truck at bulldozer. Plano yata nilang putulin ng mga malalaking puno sa bundok natin. Oo nga, Paring Virgilio. Alam mo bang tungkol doon? Oo, alam kong tungkol dyan. Mayroon silang permit para mag-operate dyan. Nagkausap na kami ni Mr. Leong. Kaya pabayaan nyo na lang sila. Paano kung magtagal ang operasyon nila dito? Baka maubos ang mga puno sa bundok na yan, Virgilio. Sinabi ko na sa inyo na alam nila ang kanilang ginagawa. May usapan na kami na may-ari ng laging company na yan. Huwag ninyo nang problemahin yan, pwede ba? Marami pang mga ibang gagawin dito sa ating barangay. Pabayaan nyo na ang tungkol sa mga loggers. Ako na bahala dyan. Wala na nga kaming nagawa ni Maring Adora. Nang mga sumunod na araw lang, nakita na namin ang mga truck na pababa ng bundok at mayroong sakay na malalaking puno na pinutol nila. Ilang beses na bumiyahe ang mga malalaking truck. Ang mga loggers naman ay patuloy ang ginawang pagputol sa malalaking puno na naroon sa bundok. Nang mapadaan kami roon ni Lolo Floro, ay nakita namin na nagtayo na ng mga barracks doon ang mga taong namumutol ng puno. Nakita rin namin ang mabilis na pagkaubos ng malalaking puno sa bukana pa lang ng bundok. Kaya naman sa pagkakataong yon ay umalma na sina Aling Thelma. Pinigilan nila ang mga magtotroso sa ginagawa ng mga yon. Itigil nyo ng pagputol sa mga puno dito. Madaling makakalbo ang bundok na ito kung patuloy ang walang habas na pagputol nyo. Aling Thelma, anong problema at pinipigilan ninyo mga magtotroso sa ginagawa nila? Kapitan Virgilio, kapag tuluyang nakalbo ang kabundukang ito, ano nang mangyayari sa mga tao na kapaligid dito? Lalo na kami na dito lang umaasa na makakakuha ng mga pagkain namin. Ang malalaking puno lang naman ang puputulin nila, Aling Thelma. Hindi naman kasama
ang mga maliliit. Kaya hindi mauubos ang mga puno dito. Ang mga maliliit na puno ay wala pang kakayahang mamunga, Kapitan Virgilio. Ang malalaking puno, diyan kami kumukuha ng mga bunga na aming kinakain kapag walang bigas. Madalas diyan din nagpupugad ang mga labuyong manok na nagbibigay sa amin ng mga itlog. Oo nga naman, Kapitan Virgilio. Kahit ako ay hindi pabor sa ginagawa nilang pagputol ng mga puno dito. Kagaya ng sinabi ko na sa inyo, huwag na kayong makialam sa bagay na yan. May permit sila para gawin yan. Nasaan ang permit, Kapitan Virgilio? Ipakita niyo sa amin. Kung wala kayong maipapakita, hindi kami papayag na magpatuloy sila sa kanilang operasyon. Habang umiinit ang pagtatalo ni na Kapitan Virgilio at Aling Thelma, isang babae ang lumapit sa amin at may ipinakita na permit sa ginagawa nilang operasyon. Kaya naman nawalan na ng kibo si Aling Thelma nang umalis kasama ang ilang kalalakihan. Nang ipagpatuloy na ng mga magtotroso ang pagpuputol ay umalis na rin kami. Nagbalik kami sa barangay. Nang dumating ang gabi, nakita pa namin na ang ilang lalaking tagaputol ng puno na bumaba sa aming lugar para bumili ng sigarilyo at alak. Pero nang pabalik na ang mga iyon sa bundok, bigla silang nagsigawan at tumakbo pabalik sa barangay hall. Anong nangyari, Maring Jasmine? Itong mga loggers, nagtakbuhan pabalik dito dahil sinalakay daw sila ng mga aswang. Aswang? Paano magkakaroon ng aswang dito sa atin? Hindi ba nakakulong na yung matandang kriminal na isang mananabas din? Yun nga ang sabi nila eh. Isa nga daw sa kasamahan nila ang nahuli at napatay din ng mga yun. Tayo ng mga kasama, puntahan natin ang lugar na sinasabi ng mga ito. Magdala kayo ng mga armas. Baka naroon pang aswang na yon. Sumama na din tayo sa kanila, Maring Jasmine. Nagmamadali nga ang lahat na nagpunta sa lugar na sinasabi ng mga loggers. Naabutan nga namin ang kasamahan nila na wala ng buhay. Naliligo sa sariling dugo. Putol-putol ang katawan. Parang pinutol ng matalim na itak. Naroon pa ang ulo at katawan, pero nawawala na ang ilang bahagi ng katawan niyon. Kaya muli naming naisip ni Maring Adora ang matandang kriminal. Posible bang nakatakas ulit ang matandang yun? At siya na naman ang may kagagawa nito? Hindi na yan makakatakas sa kulungan. Sa palagay ko, ay iba ang may kagagawa nito. Sinong pinaghihinalaan mo? Sina Aling Thelma. Sila lang naman ang may mga itak na sobrang talim. Yung mga alalay niya na malalaki ang mga katawan. Lahat sila armado ng itak. Sila lang din ang numero unong tumututol sa pagpuputol ng mga punong kahoy doon sa bundok na malapit sa lugar nila. Sa palagay niyo ba aswang din sila Aling Thelma? Hindi ako sigurado kung aswang nga sila. Pero kung ganun man, ay kailangan nila itong pagbayaran sa batas. Kaagad na nag-utos si Kapitan Virgilio sa mga tanod na pumunta sa bayan para humingi ng tulong sa mga pulis at tumawag na rin ng punerarya para makuha ang mga putol-putol na bangkay. Makalipas ang ilang oras ay mayroon ng mga pulis na dumating kasama na ang ambulansya ng punerarya. Naisip ni Kapitan Virgilio na magpasama sa mga pulis para ihatid ang mga loggers sa mga kasamahan nila na nasa paanan ng bundok. Nang makarating kami doon, nalaman namin na mayroon din palang mga mananabas na sumalakay doon. Pero lumaban ang mga kalalakihang naroon dahil armado rin sila ng matatalim na palakol. Pumasok muna kayo dyan sa isang barracks. Nasa paligid pa daw ang mga mananabas ng aswang. Naku naman, bakit naman sumama pa kasi tayo, Maring Adora? Nandito pa pala mga halimaw na yun. Oo nga wala pa naman tayong armas. Ikaw lang wala. Ako meron. May patalim ako dito na pinahiram sa akin ni Lolo Floro. Kaya mayroon ako magagamit na pang depensa sa sarili ko. Naku po, Maring Jasmine,
Nagkagulo na ulit. Nasa paligid pa nga ang mga mananabas na aswang. Dito lang tayo, Mare. Mas ligtas tayo dito. Ay, nasa na ba sila? Bakit parang wala nang tao sa paligid nitong barak sa pinagtataguan natin? Kasi nga ay hinabol nila ang mga mananabas na aswang. Parang wala na nga tayong kasama dito ah. Halika nga, tingnan natin sila. Nang lumabas nga kami ng barracks ay nakita namin na nagkakagulo na ang mga tao. Paano nga ay may isang mananabas na aswang ang kanilang nasukol? At sa pagkakataong ito, lumalaban iyon kaya walang pagpipilian ang mga pulis kung hindi ang barilin iyon. Nang mamatay ang mananabas, sakalang lumapit ang mga pulis at kinuha ang matalas nitong itak. Nang lumapit naman kami ni Maring Adora, nakita namin na mayroon nga siyang mahahaba at matatalas na pangil. Katunayan na isa nga siyang aswang. Mabuti naman at napatay na ang mananabas na aswang. Makakauwi na tayo ngayon. Ang taong ito, parang kabilang siya sa mga tauhan ni Aling Thelma. Tingnan ninyo, malaki ang katawan niya na parang isang mandirigma. Hindi ba ganito ang itsura ng mga kalalakihan sa lugar ni Aling Thelma? Oo nga, parang ganun nga. Kung ganon, ay samantalahin na natin ang pagkakataong ito habang marami pa tayo. Puntahan na natin sila habang marami pa tayo. Kailangan natin silang mahuli bago pa dumami ang kanilang mabibiktima. Paring Virgilio, baka naman nagkakamali lang tayo. Sa tingin ko ay hindi naman mananabas na aswang si Aling Thelma. Kaya nga ngayon natin sila puntahan para malaman natin ang totoo. Kung sila nga ang mga mananabas na aswang, dapat ay mamatay silang lahat. Nagkaisa nga ang mga pulis, mga barangay tanod at mga lalaking nagtotroso para salakayin na ang lugar ni na Aling Thelma. Pero hindi pa kami nakakalayo roon ay natanaw na nila ang isang lalaking nagmamadaling tumakbo papalayo sa lugar na iyon. Tinahak ang masukal na kakahuyan. Kaagad namang sumunod ang mga pulis at hinabol ang lalaki. Pero nawala iyon sa kadiliman. Nagpatuloy ang grupo namin hanggang sa makarating sa lugar ni na Aling Thelma na nasa kabilang bahagi ng kakahuyan na iyon. Pagdating namin doon, tahimik na tahimik ang paligid. Parang wala ng mga tao. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Kaya sila tumakas. Ay tama ang bintang natin sa kanila. Mga mananabas na aswang sila. Tiyak na sila rin ang pumatay sa kumpare kong si Berting. Kung ganun, kagkunwari lang pala sila na mababait. Pero ang totoo ay mga salot pala sila. Baka naman natakot lang sila. Kasi nga ay nagagalit ang mga tao. Baka naman kasi nagkakamali lang tayo. Huwag mo na silang ipagtanggol pa, Maring Yasmin. Talagang salot ang mga yon. Kaya tumakas na sila bago pa tayo dumating. Natakot sila na mahuli. Sunugin na natin ang lugar na ito para hindi na sila makabalik pa rito. Tama si Virgilio. Sunugin nyo na ang mga bahay nila. Kaagad namang sumunod ang mga logger. Galit na galit sila lalo na nga at mayroon silang mga kasamahan na namatay. Gamit ang mga sulo ay sinilaban nila ang mga bahay na naroon. Madaling nagliyab ang mga bahay dahil karamihan sa mga iyon ay yari sa kahoy, pawid at talahib. Kaya naman ilang sandali pa ay nagliwanag ang lugar na iyon nang sabay-sabay na masunog ang mga bahay. Habang nagliliyab ang mga bahay ay nakabantay at nakahanda ang lahat. Inaabangan ang pagsugod ng sinuman sa mga taga roon. Pero hanggang sa matupok ang mga bahay, wala na kaming nakita na taga roon. Hindi na siguro babalik dito ang mga yon. Matatakot na sila kasi alam nila na kapag mayroong nakakita sa kanila, ay tiyak na hahabulin sila at papatayin. Pabuti nga't umalis na sa ating baryo ang mga mananabas na aswang na yan. Sa tingin ko ay lalo lamang sila nagalit sa ginawa natin. Bahay lang ang nawala sa kanila. Buhay pa rin sila kaya magagawa pa nilang bumalik at kumante.
Yun naman ang hihintayin natin hanggang sa isa-isa na silang mahuli at mapatay. Umuwi na tayo. At malalim ng gabi. At saka kapag ganitong mainit ang sitwasyon dito, tsak na palagi nang mayroong pulis dito sa ating baryo. Oo, kakausapin ko si Hepe na mag-assign ng mga pulis dito sa ating baryo. Hanggang hindi nahuhuli ang mga mananabas na aswang ng mga yan. Tama ka pa ni Virgilio. Yun nga ang gawin mo para may makakatulong tayo sa pagtugi sa kanila. Sabay-sabay na kaming umalis sa lugar nila Aling Telma. Bumalik kami sa lugar ng mga lagger para sana kunin ng mga pulis ang mga bangkay ng mananabas at mga bangkay ng mga lagger na namatay sa labanan. Pero laking gulat ng lahat nang malaman na wala na roon ang mga bangkay. Mayroon nang kumuha sa mga iyon habang ang lahat ay abala sa pagsunog sa lugar ni na Aling Thelma. Kaya sa takot ng lahat, sabay-sabay nang umalis at bumalik sa barangay hall. Pati ang mga lagger ay doon na muna nagpalipas ng gabi. Ako naman ay nagpahatid na sa aming bahay dahil alam kong nag-aalala na si Lolo Floro. Anong nangyari sa iyo, Apo? Bakit ngayon ka lang umuwi? Madaling araw na. Mahabang kwento, Lolo Floro. Ang daming nangyari ngayong gabi pero bukas ko na lang po ikwento. Antok na ako at pagod. O sige na, Apo. Matulog na tayo at madaling araw na. Ano yung Lolo Floro? Parang mayroong nang babato sa bahay natin. Magtago ka sa isang sulok. Huwag kang lalabas basta-basta. Kukunin ko lang ang baril. Lolo Floro, wag na kayong lumabas. Delikado. Hindi ako lalabas. Kukunin ko lang ang baril ko at aalamin natin kung sino ang nangbabato sa bahay natin. Ang mga damuhong ito, wala yatang magawag matino. Ako pa ang tataluhin nila. Humanda kayo sa akin kapag nakita ko kayo. Sa gawing ito nagagaling ang bato na bumabagsak sa bubungan natin at tumatama sa bintana. Marahan nga naming binuksan ni Lolo Floro ang bintana. Sumilip kami sa paligid sa lugar na tanaw lang ang siwang niyon. Wala kaming matanaw. Hindi na kasi masyadong maliwanag ang buwan. Nagtago na sa maitim na ulap kaya hindi na maaninag kung nasaan ang mga tao sa labas. Hanggang sa muli kaming makarinig ng 2 malalaking bato na bumagsak sa aming bubungan. Kaya lumipat kami sa kabilang pintuan. Bahagya kong binuksan ang bintana para hanapin ang nambato sa amin. Napabuntong hininga ako kasi wala pa rin akong makita. Hanggang sa muling magbigay ng liwanag ang buwan. Nakita ko na sa labas ng bakuran ay mayroong nakatayong 4 na tao. Hasmin! Lumabas ka! Kailangan kitang makausap. Marami kang dapat na ipaliwanag sa akin. Lolo Floro, ang grupo ni Aling Telma nasa labas ng ating bahay. Ang mga damuho na yan, bakit kailangan pa nilang batuhin ang ating bahay kung kailangan ka lang naman pala nilang makausap? Huwag kang lalabas, Lolo Floro. Sila ang mga mananabas sa aswang. Lahat ng mga nagiging biktima nila ay china-chop-chop nila ang katawan sa kalulutuin at kakainin. Kung ganon, ay narito sila para patayin ka, Asmin. Anong kasalanan mo sa kanila? Wala akong kasalanan, Lolo Floro. Sumama lang ako sa mga pulis at mga barangay tanod sa paglusob sa lugar nila. Nagagalit sila dahil sinunog ng mga kasamahan namin ang mga bahay nila. Uy, Diyos ko naman, Apo. Bakit ka naman sumama sa mga ganyang lakad? Tignan mo ang nangyari. Ikaw tuloy ang pinag-iinitan. Hasmin! Lalabas ka ba o papasukin ka namin dyan? Hindi niyo pwedeng saktan ang aking apo. Hindi ako papayag. Magdaraan muna kayo sa ibabaw ng aking bangkay. Malaki ang atraso ng apo mo sa amin, Tandang Floro! Ibigay mo siya sa amin! Marami siyang dapat na ipaliwanag! Wala akong nagawa para pigilan si Lolo Floro nang lumabas siya sa bahay.
Talagang hindi siya natatakot sa kahit na sino, lalo na kapag hawak niya ang kanyang baril. Kaya kinuha ko na rin ang mahabang itak na naroon at sinundan ko siya sa labas ng bahay. Noon naman nagtago sa dilim sina Aling Telma nang makitang may baril si Lolo Floro. Sige! Ngayon kayo lumabas para magkasubukan tayo. Huwag kayo magtago sa dilim! Aling Telma, huwag ako ang sisihin mo sa nangyari sa lugar mo. Kayo ang gumawa ng kaguluhang yon. Nagkataon lang na nasa barangay ako at napasama sa mga nagpunta doon. Itinuring niyo kaming parang mga hayop na itinaboy palayo sa aming lugar. Sinunog niyo ang aming mga bahay. Hinatulan niyo kami ng maling paratang. Kaya itong iparating mo kay Kapitan Virgilio. Mag-iingat siya palagi. Ang mga kurap na kagaya niya ang higit na masama. Aling Telma, umalis na kayo dito. Kapag mayroong nakakita sa inyo, ay malalagay sa alanganin ang buhay nyo. Lahat sila ay iniisip na masama kayo. Ako lang ang tumututol na wag sanang sunugin ang bahay nyo. Alam namin yun. Kaya nga ikaw ang pinuntahan namin. Kung ako sa'yo, lumayo ka na sa mag-asawang yun. Hindi maganda ang magiging kapalaran ng mga taong gahaman. Baka akala nyo hindi ko alam ang ginawa nyo sa pera na para sa mga katandaan. Aling Telma, alam niyo ang tungkol doon? Pati ang pagpuputol ng puno sa kabundukan ay illegal, Hasmin. Bantayan mong mabuti si Kapitan Virgilio at malalaman mo na tamang sinasabi ko. Malaki ang nagiging pakinabang niya sa illegal logging na yan. Kaya pinapayagan niya ang operasyon ng mga illegal loggers. Di nagtagal ay umalis na si Aling Thelma at ang mga kasamahan niyang lalaki. Kaya naman pumasok na kami sa loob ng bahay. Nakahinga ako ng maluwag nang makapasok na sa aking kwarto at mahiga. Nakatulog ako. Tanghali na nang ako'y magising. Kaagad akong bumangon at naligo. Nakahanda na ang almusal na niluto ni Lolo Floro. Nagkape lang ako at umalis na. Naglakad ako papunta sa barangay hall. Nadaanan ko sa outpost na mayroong nakabantay ng mga barangay tanod at ilang pulis. Nakita ko rin na nakaparada doon ang isang truck na may karga na malaking punong kahoy. Nang makarating ako sa barangay hall, ay nakita ko si Maring Adora. Ang akala ko dahil sa nangyaring kaguluhan kagabi, ay titigil na sa operasyon ng mga loggers. Sa araw na lang sila magpuputol ng puno. Kapag dumating ang 4:00 ng hapon, titigil na sila. Wala na rin maiiwanan sa mga barracks. Doon na sila pansamantalang titira sa isang bakanting bahay na yun na matagal nang walang nakatira. Yung bahay ni Aling Lagring? Yun ba ang titirhan nila? Oo, yun nga. Talagang ang tibay ng loob ng mga loggers na to. Patuloy pa rin silang nagpuputol ng puno kahit alam nila na delikado ang buhay nila. Dahil sa mga mananabas na aswang na anumang oras pwedeng sumalakay sa kanila. Dahil sa malaking pera na binabayad sa kanila, kaya kahit delikado, nagpapatuloy sila. Malaki rin ba ang halagang ibinibigay nila kay paring Virgilio? Kaya todo suporta siya sa mga loggers na yan? Maring Hasmin, nasa lugar natin sila kaya ganoon ang ginagawang pagtulong ni Virgilio. Huwag ka mag-isip ng hindi maganda. Sana nga lang ay mali ang balitang naririnig ko tungkol dyan, Maring Adora. Sige, may gagawin lang ako sa opisina. Nagpatuloy nga ang operasyon ng mga loggers sa lugar namin. Kahit na paminsan-minsan ay sumasalakay ang mga mananabas na aswang. Pero dahil mayroong mga pulis at barangay tanod ay minamalas na napapatay ang mga aswang. Dahil doon ay lumakas lalo ang loob ng mga magtotroso. Ilang araw pa ang nakalipas, may isang negosyante ang bumisita kay Kapitan Virgilio. Nakita ko na isang sobre ang inabot sa kanya. Nang ilabas niya ang laman ng sobre, ay malaking halaga iyon ng pera. Matapos silang mag-usap ay umalis na ang negosyante. Iyon pala si Mr. Leong, ang may-ari ng logging company na nag-o-operate ngayon sa lugar namin.
Maring Adora, bakit patuloy mong pinapayagan ang asawa mo sa paggawa ng hindi maganda? Anong sinasabi mong hindi maganda, Maring Hasmin? Yung mga ginagawa niyang pagsasamantala habang nakaupo siya bilang kapitan ng ating baryo. Hindi mo ba napapansin na unti-unti na siya nagbabago? Parang dinudyos na niya ang pera. Maring Hasmin, maghinay-hinay ka ng pananalita mo, ha? Baka nakakalimutan mo na asawa ko yung pinag-uusapan natin. Asawa mo nga, kaya nga sinasabi ko sa iyo eh. Baka kakaiba ka sa kanya. Baka hindi ka mukhang pera. Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo, Maring Hasmin. Ginagawa lang naman ni Virgilio ang naisip niyang paraan para sa ikauunlad ng ating baryo, ah. Huwag kang magbulag-bulagan, Maring Adora. Alam mo kung ano ang nangyari sa pondo na para sa mga matatanda. Mas malaki pang napunta sa bulsa ng asawa mo kesa sa kanila. Yung sinasabi na magiging pondo ng barangay at allowance sa mga tanod, nandoon sa owner ng asawa mo. Nakabili kayo ng sasakyan. Nakinabang ka rin naman doon, di ba? O baka naman masama ang lobo kasi konti lang napunta sa'yo. Huwag ka mag-alala, padadagdagan ko ang naparte mo. Hindi na kailangan, Mare. Ang totoo ay labag nga sa loob ko na tanggapin yon. Kaya ipinamigay ko na rin sa mga matatanda. Kasi para sa kanila talaga yon. Tapos ngayon ito namang laging company. Kaya pala walang aksyon ng asawa mo para alamin sa Department of Environment and Natural Resources ang tungkol dyan. Kasi nasusuhulan siya. Anong pinagtatalunan ninyo? Papasok pa lang ako'y narinig ko ng pag-aaway ninyo. Magre-resign na ako bilang sekretarya ng barangay. Hindi kaya ng sikmura ko ang ginagawa nyo. Matagal ako nagbulag-bulagan sa mga ginagawa mong pandaraya sa ating mga kababaryo. Lahat halos ng proyekto ng gobyerno na ibinababa dito ay ikaw lang ang nakikinabang. Ama't maghinay-hinay ka ng pananalita mo, ha? Nakinabang ka rin naman, di ba? Kinuha ko lang ang sapat para sa akin. Hindi kagaya nyo na kinuha nyo na pati ang hindi na para sana sa inyo. Mula ngayon, hindi na ako bahagi ng barangay staff mo. Nang umalis ako sa opisina ng barangay, alam kong masama ang loob sa akin ni Maring Adora. Pero wala akong magagawa. Ayaw ko nang masangkot pa sa masasama nilang gawa. Hanggang ilang buwan lang ang nakalipas, ay malawak na ang nasisira sa kagubatan. Maraming puno ang naputol. Nakalbo na ang bundok sa bahaging iyon. Kaya nang dumating ang panahon ng tag-ulan, kasunod ang malakas na bagyo, lumambot na ang bahaging iyon ng bundok. Dahilan para gumuho ang bahaging iyon at ang naguhong lupa ay tumabon sa mga bahay na nasa ibaba ng bundok sa kabilang baryo namin. Lolo Floro, nagkaroon ng pagguho sa bundok at nadinig ko na mayroong mga bahay na natabunan ng lupa. Kahit naman gumuho ang bundok sa gawing iyon, wala namang mga tao roon, hindi ba? Hindi ba tumalis na roon si Aling Telma? Sa kabilang bahagi ng bundok ang gumuho, Lolo Floro. Nakalbo na rin kasi mga puno ron. Sakop na yun ang kabilang baryo. Dako, malaking problema yan. Lalo na kapag nalaman niya ni Mayor, magkakaroon ng investigasyon, lalo na kung maraming namatay. Tiyak na may imbestigahan niyang si Kapitan Virgilio. Tama kayo, Lolo Floro. Madadawit sila sa nangyaring yan. Mabuti na lang pala at nakalis na ako sa barangay bago pa nangyari ang sakunang yan. Ano nang balak mo ngayon? Parang gusto kong pumunta sa lugar na yun, Lolo Floro. Gusto kong makita kung ano nangyari. Ako pa rin kasi nasa record ng Kapitolyo na sekretarya ng ating barangay. Kaya tsak na matatanong din ako kung magkaroon ng investigasyon. Sige, Apo. Lumakad ka na. Mag-iingat ka. Huwag kang magpapagabi. Siya nga pala. Yung patalim na ipinahiram ko sa iyo. Palagi mo bang dinadala? Oo, Lolo Floro. Nandito sa aking shoulder bag. Nang umalis ako sa amin ay naglakad na ako sa kalsada. Natigilan ako dahil isang motorsiklo ang pumarada sa aking tapat.
Nakita ko na ang pulis na si Jonas pala ang sakay niyon. Nakangiti siya habang nakatingin sa akin. Inalok niya ako na umangkas sa kanya nang malaman niya na doon din ako pupunta sa gumuhong bundok. Umangkas naman ako kay Jonas. Naisip ko kasi na mas maganda na iyong mayroon akong kasama papunta roon. Habang nasa biyahe kami, ay nagtanong siya sa akin tungkol sa aking personal na buhay. Nalaman ko na binata pa rin pala siya. Naging masaya ang pag-uusap namin hanggang sa makarating sa lugar kung saan gumuho ang bundok. Kagagawa ng malakas na ulan at bagyong dumaan kaya lumambot ang lupa at gumuho ito. Palaging dumaraan dito sa ating lugar ang malalakas na ulan at bagyo. Hindi gumuguho ang lupa sa bundok na yan. Alam mo kung bakit? Dahil yun sa malalaking puno na nandyan. Yun ang nagpapatibay sa bundok. Pero ngayon kalbo na siya. Nagkakamali ka. Kahit nun pa, mayroon ng mga pagguho na nangyayari dito sa lugar na to. Meron nga, pero maliliit na bahagi lang yon. Hindi katulad ngayon na napakalaking bahagi ang gumuho. Yon ay ang mga lugar na wala ng puno na siya nagpapatibay sa mga lupa na naging dahilan ng pagkamatay ng marami kong kasamahan dito. Dahil yan sa mga illegal loggers. Oo nga, tama ka. Sila nga ang dapat nasisihin sa mga nangyari dito. Ang mga illegal loggers na yon na walang habas magputol ng puno. Dahil pinayagan mo sila na mamutol ng mga puno sa inyong lugar. Lumampas na sila sa bundok na nasakop ng baryo nyo kaya pati ang lugar na ito ay nadamay nang gumuho ang malaking bahagi ng bundok. Kung ganon, ay ako ang sinisisi ninyo sa nangyari dito. Ikaw at ang mga illegal loggers ang may kasalanan ng lahat ng to. Kapag nagkaroon ng investigasyon, pananagutan mo ito sa batas. Huwag mo kami sisihin sa mga nangyari sa inyo. Kalikasan ang may kagagawan dyan, kaya nangyari yan. Nagagalit ang kalikasan dahil sa pang-aabuso ng mga tao. Tandaan mo ito, Kapitan Virgilio. Pagbabayaran mo ang lahat ng to. Maring Adora? Sus, grabe pala ang naging pagguho ng lupa dito. Madaming bahay ang natabunan dito. Madami ring buhay ang nasayang dahil sa mga taong gahaman. Kaya dapat managot ang mayroong kasalanan. Tama ka naman dyan. Pero mas mabuti na kumilos na tayong lahat para tulungan ng mga tao na maaari pang mailigtas sa mga gumuhong lupa. Unahin na natin sila kaysa magtalo-talo pa tayo dito. O ayan, si Maring Hasmin. Siya ang sekretaryo ng barangay namin. Siya ang nakakaalam ng lahat. Hindi na kumibo si Clarita. Tiningnan niya lang ako ng matalim pero dahil kasama ko nga ang pulis na si Jonas, ay kaagad din siyang umalis. Hindi na rin kami gaanong nag-usap ni Maring Adora dahil nakita ko na ang lahat ng mga taong naroon ay nakatingin sa kanila. Marami na ring dumating na mga sundalo at mga doktor para mag-search and rescue operation. Makalipas ang mahabang oras ay mayroon ng mga nakuha ang mga sundalo sa mga gumuhong lupa. Karamihan pala sa mga natabunan ng lupa ay mga bata. Maring Hasmin, pwede ba tayo mag-usap sandali? Malaking problema at ito. Maraming casualties, Maring Adora. Tumulong na muna tayo sa kanila. Kung ano man ang problema na yan, ay sa kanilang natin pag-usapan. Ito muna ang unahin natin. Tungkol nga dito ang problema sinasabi ko eh. Kaya sana makinig ka sa akin. Ano bang tulong ang gusto mong gawin ko? Tulungan natin si Virgilio. Kung meron man na mag-imbestiga na ahensya ng gobyerno tungkol sa nangyari ito. Malakas ang koneksyon ng asawa mo. Mapera din ang may-ari ng laging company na yan. Sila ang bahala sa inyo. Ang mga kagaya ko ay walang maitutulong sa inyo. Tayo na, Adora. Huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Tama naman siya. Wala siyang maitutulong sa atin. Tama ka dyan. Ginawa mo yung problema na yan. Kaya anuman ang mangyari dyan, gawan mo ng paraan kung paano mo malulusutan. Nagpakabusog ka naman sa perang binibigay sa'yo ni Mr. Leong, di ba? Itiko mo yung bibig mo, Hasmin. Kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na magsalita. Halika na, Adora. Kaagad na umalis si Maring Adora at Kapitan Virgilio.
Kami naman ni Jonas ay tumulong sa mga doktor na naroon para asikasuhin ang mga nahukay na biktima na may pag-asa pang mabuhay. Madalas ay napapansin ko na kahit nasa malayo si Clarita, ay nakikita kong nakatingin sa akin. Kaya naman nakaramdam ako ng pagkailang. Nakikita ko kasi ang matinding galit sa kanyang mukha. Mahabang oras ang lumipas. Nang mapatingin ako sa truck ng sundalo na nakaparada sa di kalayuan, ay nakita kong naroon si Aling Thelma. Mayroong suot na bandanang itim. Nakatingin sa akin kaya natakot ako at umalis doon. Tumakbo ako palayo. Pambihira naman. Bakit ba ayaw kong tigilan itong si Aling Thelma? Kahit sa maraming tao ay wala siyang takot na magpakita. Jonas? Jonas, nasaan ka ba? Naku naman, ang layo niya. Huwag ka nang tumakbo, Hasmin! Hindi ako dapat mahuli ni na Aling Thelma. Jack, napapatayin nila ako. Sa takot ko ay lumapit ako sa isang sundalo na naroon at sinabi ko ang tungkol kina Aling Thelma. Pero nang ituro ko sila ay wala na sila roon sa lugar na kinatatayuan nila. Nang tumingin ako sa paligid ay hindi ko na rin sila nakita kaya inakala ng sundalo na nanloloko lang ako. Wala akong nagawa kung hindi ang umalis na lang sa tabi ng sundalo. Nang matanaw ko si Jonas, kaagad ko siyang nilapitan at sinabi na ihatid na lang ako sa amin. Sumang-ayon naman si Jonas. Kaagad niyang kinuha ang kanyang motor at umalis na kami sa lugar na iyon. Nang makauwi ako sa amin ay kaagad akong pumasok sa bahay nang makaalis na si Jonas. Anong nangyari? Bakit ka umuwi kaagad? Malaking bahagi ng bundok sa gawing yun ang gumuho, Lolo Floro. Madaming bahay ang natabunan at karamihan ay mga bata ang namatay. Gusto ko pa sana magtagal doon para makatulong sa mga doktor para mag-assist. Ganun naman pala eh. Bakit ka umuwi kaagad? Dahil nakita ko na naman doon si Aling Thelma at ang kanyang mga tauhan. Gusto nila akong lapitan. Alam ko na gusto nila akong hulihin at patayin kaya humingi ako ng tulong sa sundalo. Kaya nga lang, kaagad silang nawala. Mula ngayon, ay huwag ka na munang lumabas ng bahay para na rin sa iyong kaligtasan na po. Hindi ka talaga titigilan ng mga mananabas na aswang na iyon habang hindi sila nakakaganti sa inyo. Ang tangi ko lang naman naging kasalanan sa kanila, yung pagbibigay ng tulong pinansyal na kulang kasi dinoktor ko yung dokumento. Maliban dun wala na akong alam na kasalanan. May sarili silang katuwiran na pinaniniwalaan. Hindi sila makikinig sa katuwiran ng iba. Hindi pwedeng sa lahat ng pagkakataon ay tatakbo ka na lang. Hindi pwedeng palagi ka na lang hihingi ng tulong sa iba. Matuto kang ipagtanggol ang iyong sarili, Hasmin. Natatakot ako sa kanila, Lolo Floro. Maisip ko pala yung mga nakikita kong putol-putol na katawan ay kinikilabutan na ang buo kong katawan. Kung hindi ka lalaban, ay maaaring ganoon nga ang nangyari sa iyo. Kapag naabutan ka nila, magiging chap-chap lady ka na. Lolo Floro naman lalo niyo lang ako tinatakot. Hindi kita tinatakot. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ganoon ang mangyayari kapag hindi ka natutong lumaban sa mga mananabas na aswang. Mayroon kang patalim na ibinigay ko. Anong silbi niyan kung hindi mo gagamitin? At mananatili ka lang sa loob ng bahay. Nanlumo akong napaupo. Nangingibabaw pa rin ang takot sa aking katawan. Kaya ng mga sumunod na araw ay hindi na ako lumabas ng bahay. Nabalitaan ko kay Jonas na natapos na ang search and rescue operation sa gumuhong bahagi ng bundok. Palagi na kasi siyang umaakyat ng ligaw sa aming bahay. Ayon pa din kay Jonas, may ahensya na ng gobyerno na nagsimula ng mag-imbestiga. Pero dahil malakas ang koneksyon ng may-ari ng logging company na nag-o-operate sa amin,
ay mababaliwala lang ang pag-iimbestiga doon. Tama si Jonas dahil nagpatuloy ang illegal logging. Pero kasabay din yon ang pagpatay ng mga mananabas na aswang. Nang sumunod na araw, papadilim na noon. Nandiyan si Adora sa labas. Gusto ka daw niyang makausap. Pinapapasok ko kaya lang ayaw pumasok. O doon na lang daw. Sige po, Lolo Floro, lalabas na ako. O sige, labasin mo na at magsasalang muna ako ng kanin para sa hapunan natin. Maring Adora, bakit ayaw mo pumasok sa loob ng bahay para makapag-usap tayo ng maayos? Dito na lang, Maring Hasmin. Mas maganda kung dito na lang tayo mag-uusap. Mukhang importante yan ah. Kahit papadilim na, isinadya mo pa rin ako dito. Oo, talagang importante to. Naalala mo ba yung sinabi ko na kailangang magbayad ang mga taong may kasalanan sa pagguho ng bundok na yon na pumatay ng marami sa aking mga kababaryo? Kababaryo mo? Paanong hindi ikaw si Maring Adora? Bago pa ako makasigaw ay mayroon ng mga lalaki na nakalapit sa akin at tinakpan ang aking bibig. Kasunod niyon ay naramdaman ko na sinuntok ako sa sikmura at panga ng isang lalaki. Kaya hilong-hilo ako nang bumagsak. Nanlabo man ang aking mga mata. Nakita ko na hindi nga si Maring Adora ang aking kaharap, kung hindi si Clarita. Nagtaka ako kung paano niya nagawang gayahin ang anyo ni Maring Adora. Pagkatapos ay nawalan na ako ng malay. Nang magising ako ay nasa loob na ako ng isang malaking kubo. Nakatali ang mga kamay at paa. Mabuti naman at nagising ka na. Nasaan ako? Anong kailangan niyo sa akin? Bakit niyo ako dinala dito? Narito ka para magbayad sa mga kasalanang ginawa mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ka pa namin papatayin ngayon. Pagsasabay-sabayin namin ang paghatol ng kamatayan sa inyo. Huwag mong idadamay ang Lolo Floro ko. Wala naman siyang kasalanan sa inyo. Hindi naman ang Lolo Floro mo ang sinasabi ko, kundi ang kumaring Adora mo at ang kurap na asawa niyang kapitan ng barangay. Sila ang dahilan kaya gumuho ang bundok. Dahil sa kagahamanan nila sa salapi, kaya nakipagkasundo ang mga illegal miners. Hindi ako kasali doon. Isa lang akong sekretarya ng barangay namin. Si Kapitan Virgilio. Siya ang may kasalanan. Huwag mo akong idamay. May kasalanan ka rin, Hasmin. Ikaw ang dahilan kaya nahuli ang inay ko. Ikaw ang nagturo sa kanya kaya siya nahuli ng taong baryo at nakulong doon sa bayan. Inay mo ang matandang kriminal na yon? Ang mananabas sa aswang? Oo, anak niya ako. Kami ang namumuno sa mga mananabas na aswang. Namatay si inay sa kulungan dahil hindi kami nagkaroon ng pagkakataong iligtas siya. Ibig sabihin, ay kayo ang grupo ng mga mananabas sa aswang. Kayo rin ba ang pumatay kina Kapitan Berting? Pakiusap. Huwag niyo naman akong patayin. Kawawa naman ang Lolo Floro ko. Wala nang mag-aalaga sa kanya. Lahat ng may kasalanan sa amin. Lahat ng mga abusadong tao sa bayang ito, lalo na ang mga kurap na kapitan ng mga baryo, pinapatay namin sila. Ang mga kagaya nila ay dapat mamatay. Kapag hindi mo ako pinakawalan ngayon, Jack na maghahanap na si Lolo Floro. Madaling mapupuntahan ng mga pulis sa lugar niyo. Tapos alam nila ito. Nagkakamali ka dyan, Hasmin. Wala na kami sa dating lugar. Lumipat na kami. Ang dating lugar na natabunan ng lupa ay itinuturing na lang naming libingan ng aming mga kasamahan at anak na namatay. Ibang lugar na to, kaya hindi ka na nila makikita. Maya-maya lang ay naputol ang aming usapan nang bumukas ang pintuan ng bahay at pumasok ang dalawang mananabas na aswang. May mga hawak silang matatalim na itak. Bihag nila ang isang lalaking mukhang mayaman dahil maganda ang suot na damit. May nakalagay na balot sa ulo at nakagapos din ang mga kamay. Nang itulak yon papunta sa kinalalagyan ko at bumagsak iyon malapit sa akin,
Sakalang naalis ang nakatakip sa ulo niyon. Naalala ko na siya ang may-ari ng laging company na kausap ni Kapitan Virgilio. Mabuti at bumagsak na rin sa ating mga kamay ang gahaman na ito. Ang mag-asawa na lang na Virgilio at Adora ang kailangan natin para masimulan ang paghahatol ng parusa sa kanila. Mabubusog na naman tayong lahat. Napakasama nyo! Kaya pala yung bangkay ng tao na chinap-chop ng inay mo ay hindi na nakita. Kinain nyo na pala! Masarap kainin ang karne ng mga taong masasama, Hasmin. Lalo na ang mga may atraso sa amin. Kaya ikaw, ako ang kakain sa'yo. Napakasama mo! Ang mga kagaya nyo ang dapat mamatay! Mga kampon kayo ng Diablo! Kapag hindi ka tumigil, dudurugin ko yung bunganga mo. At sasampalin ulit kita. Bantayan niyo mabuti ang mga to. Huwag niyong hayaang makatakas, ha? Mananagot kayo sa akin kapag nakawala ang mga yan. Hindi na ako kumibo dahil alam kong wala akong laban. Sinubukan kong igalaw ang aking mga kamay, pero mahigpit ang pagkakagapos doon. Nang mapatingin ako sa lalaking naroon, ay nakita ko na nagpupumilit din siyang makawala. Pero dahil may piring pa rin ang kanyang mga mata, wala siyang magawa. Di nagtagal, narinig kong umalis na ang grupo ni Clarita. Mag-uumaga na nang sila ay bumalik. Nakita ko na sugatan din ang mananabas na aswang na nagdala kina Maring Adora at Kapitan Virgilio sa kwarto. Itinulak din sila palapit sa akin. Sabay silang bumagsak at nang alisin ang piring ng mga mata nila ay nakita nila ako. Maring Hasmin, nandito ka rin? Oo, nandito rin ako. Dinukot din ako ng mga maninabas sa aswang. Mga walang iya kayo! Pagkawalan nyo kami! Ikaw ang may kasalanan na lahat ng to, parang Virgilio. Kaya ngayon ay nandito tayo sa ganitong kalagayan. Dahil sa inyo ni Mr. Leong na yan. Nandito rin pala siya. Dinukot rin siya ng mga mananabas na ito. Clarita! Pagkawalan mo kami! Huwag ka nang sumigaw pa, Kapitan Virgilio. Wala rin namang mangyayari. Magpahinga ka na lang. Mag-uumaga na. May pagkakataon ka pang mabuhay maghapon dahil pagsapit ng gabi, ay iaalay namin kayo sa bilog na buwan. Tapos ay kakainin namin ang inyong mga laman. Nandito na pala si Mr. Leong. Siya ang may-ari ng laging company na yon. Siya ang dahilan kaya gumuho ang bundok na ikinamatay ng mga mahal ninyo sa buhay. Siya na lang ang patayin ninyo. Noong una ay siya lang naman talaga at ang mga tauhan niya ang gusto naming singilin at patayin dahil sa illegal logging. Pero nalaman namin na kasabot ka pala, Kapitan Virgilio. Ang mga gahaman sa pera na kagaya mo dapat mamatay. Maawa kayo sa amin. Kawawa ang aming mga anak kapag nawala kami. Mas kawawa ang mga anak at kasamahan namin na namatay sa pagguho ng lupa. Kaya tapos na ang hatol sa inyo. Mamamatay kayong lahat. Nang lumabas si Clarita ng bahay ay napaiyak na lang si Maring Adora. Sa pagkakataong ito ay sinisisi na niya ang kanyang asawa kung bakit nangyari sa amin ang ganon. Patuloy namang nagsisisi si Kapitan Virgilio. Pero totoo nga ang kasabihan na nasa huli ang pagsisisi. Kaya nang muli niya akong harapin ay hiyang-hiya siya. Maring Hasmin, kung nakinig pala ako sa iyo noon pa. Kung hindi ko sinangayunan ang gusto ni Virgilio, baka hindi tayo mapupunta sa ganitong kalagayan. Wala na tayo magagawa, Maring Adora. Nangyari na eh. Magsisihan man tayo, wala na tayo magagawa pa. Ipagdasal na lang natin na mayroong dumating na tulong. Sa palagay ko ay malabo na may dumating pang tulong. Kasi nasugatan na ang karamihan sa mga pulis at barangay tanod ng labanan ng mga mananabas na aswang. Maring Adora, lumaban pa lang mga pulis. Alam mo ba kung anong nangyari kay Jonas? Ang alam ko ay nasugatan di siya, Maring Hasmin. Hindi ko lang alam kung nakaligtas siya kasi naging madugo ang labanan ng porasang pasukin ng mga mananabas na asawang barangay hall. Desperado ng mga to na makaganti. Marami sa mga anak at kasama nila ang namatay sa gumuhong bundok. Ang lola Floro mo,
Nandun din kanina sa barangay at tinahanap ka. Sinabi niya kasi na sinundo ka daw ni Adora. Ang mananabas na aswang na si Clarita. Ginayaan niyo nitong si Maring Adora para linlangin ako. Tapos ay dinukot nila ako at dinala dito. Maya-maya lang ay naputol ang pag-uusap namin nang maramdaman namin na parang mayroong tao sa labas ng bahay. Di nagtagal ay nakita namin na mayroong itak na tumatagos sa dingding ng sawali ng bahay na kinalalagyan namin. Unti-unti ay hiniwa ng itak na iyon ang sawali hanggang sa makagawa ng malaking butas. Nalaman namin na si Aling Thelma ang may kagagawan niyon. Nang malaki na ang nahiwang bahagi ng dingding, ay pumasok siya doon. Aling Thelma? Huwag kayong maingay. Samantalayin natin pagkakataon para tumakas habang lahat sila'y natutulog dahil napuyat at napagod ng nakaraang gabi. Tutulungan mo kami? Hindi ba isa ka rin mananabas na aswang? Yun ang maling akala nyo. Pinagbintangan nyo lang kami ng walang sapat na basehan. Kaya nga ilang ulit akong sumubok na kausapin ka. Pero nauunahan ka ng takot. At yung lolo Floro mo palaging barilang hawak. Kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin ang natuklasan namin na sina Clarita ang totoong mananabas na aswang. Kung ganon, ay bakit tinutulungan niyo pa rin kami? Masama lang ginawa namin sa inyo, di ba? Pati ang mga bahay ninyo, inutos kong sunugin. Gusto naming tumulong para linisin ang aming pangalan sa masamang paniniwala na ginawa mo, Kapitan Virgilio. Gusto kong ipakita sa iyo na kahit naging gahaman ka sa kakaunting salapi, hindi kami katulad mo. Maraming salamat, Aling Thelma, at sana'y mapatawad niyo kami. Sige na, Asmin. Lumabas na kayo na Adora sa butas na yan. Nandiyan ang aking mga kasama. Iwasan yung makagawa ng ingay. Baka magising sila. Oo, Aling Thelma. Halika na, Maring Adora. Sige, kasunod mo ako. Pagkawalan mo rin kami, Aling Thelma. Pakidalian naman. Nagmamadali na nga. Huwag kang maingay. Baka magising ang bantay sa labas. Huwag kang malikot, baka mahiwa ang kamay mo. Nang makalabas kami ni Maring Adora ay nalaman namin na likurang bahagi pala iyon ng bahay. Naroon na ang 5 lalaki na kasama ni Aling Thelma. Lahat sila ay malalaki ang mga katawan at may mga dalang matatalim na itak. Bawat lalaki ay 2 mahabang itak ang dala. Kaya nang hilingin ko na ipahiram sa akin ang isa, ay sumang-ayon naman iyon. Nang makalabas na si Aling Thelma sa bahay, ay kasunod na si Kapitan Virgilio. Kaso nga lang ay pumasok sa loob ng bahay ang isang mananabas na aswang at nakita na wala kami roon. Palabas na rin si Mr. Leong pero hindi na nakalabas pa dahil tinamaan siya ng itak sa likuran. Kasunod niyon ay sumigaw ang bantay na mananabas. Nalinti ka na. Alam na nila na nakatakas kayo. Tayo na, madali, bilisan nyo. Tumakbo na tayo. Sumunod lang kayo sa amin para madali tayong makalayo dito. Gumising kayong lahat! Nakatakas sa mga bihag! Kumalat kayong lahat at hanapin sila! Naku po, nagising na silang lahat. Anong gagawin natin, Aling Thelma? Ang mga tauhan ko nang bahala sa kanila. Sumunod ka sa akin para makalayo tayo dito. Sige po, Aling Thelma. Naku po, marami po pala sila. Tumakas ka na, Adora. Sumama ka na sa kanila. Anong gagawin mo? Bakit hindi ka pa sumama sa amin? Nagpapakamatay ang mga tao ito sa pagtatanggol sa atin dahil sa kasalanang ginawa ko. Kaya dapat lang natulungan ko sila. Kaya sige na, umalis sa kayo ni Maring Jasmine. Mag-iingat ka, Virgilio. Maghihintay kami ng anak mo sa iyo. Oo, susunod ako sa inyo. Sige na, umalis na kayo at parating na sila. Maring Jasmine, tumakas na kayo! Nang marinig ko ang naging desisyon ni Paring Virgilio, ay nabawasan ng kaunti ang pagkainis ko sa kanya dahil kahit sa gipit na sitwasyon ay naisip pa rin niyang itama ang pagkakamaling ginawa. Iyon ay sa pamamagitan ng pagsasakripisyo para sa kapakanan ng iba.
Habang tumatakbo kami palayo ay kasama niya ang 3 mandirigma na tauhan ni Aling Thelma nang harangin nila ang mga mananabas na aswang na humahabol sa amin. Naging madugo ang kanilang labanan. Lalo pa nga at mayroong ding hawak na matatalim na itak ang mga mananabas na aswang. Ang pagkakaiba nga lang, kapag napatay ka ng mga mananabas na aswang, ay puputol-putulin niya ang iyong katawan at noon din ay kakainin ka nila. Sandali lang, Maring Jasmine. Kailangan na nating umalis para makalayo sa lugar na ito, Maring Adora. Maring Jasmine, ang asawa ko si Virilio. Napatay na siya ng mananabas na aswang at ngayon kinakain na siya. Virilio! Halika na, Adora. Isa-isa na rin natatalo ang aking mga tauhan. Huwag mong sayangin ang mga buhay na ibinuwis nila para lang tayo mabuhay. Hindi ako papayag na hindi makaganti. Pinatay nila ang asawa ko, kaya papatayin ko rin sila. Humanda kayo sa akin ngayon! Maring Adora! Bumalik ka dito! Lumaban man tayo, hindi sa kanila. Mamamatay rin naman tayo, kaya sumukal na tayo. Ikaganti ko si Virilio! Maring Adora, bumalik ka! Aling Thelma, susundan ko si Maring Adora. Huwag mo na siyang habulin, Jasmine. Nangibabaw na sa kanyang matinding galit. Wala na siyang naiisip kung hindi makaganti kahit alam niya na maliit lang ang tsansa na manalo. Tuloy-tuloy nga na sumugod si Maring Adora. Sinalubong naman siya ni Clarita. Para silang mababangis na hayop na naglaban gamit ang mga hawak nilang itak. Nang mataga ni Clarita si Maring Adora at naputol ang kamay niyon, kaagad niyan dinampot ang putol na kamay at inihampas mismo kay Maring Adora. Nang bumagsak iyon ay kaagad na dinamba ni Clarita at kinagat siya sa liig. Sinadya pa niyang ipakita sa amin ni Aling Thelma. Kaya naman ng pagkakataong iyon ay nanginginig ang mga kalamnan ko sa tindi ng galit dahil sa ginawa niya sa kaibigang ko. Tayo na, Jasmine. Huwag kang gumaya kay Adora. Kapag nanaig sa'yo ang galit ay mawawala ka sa tamang diskarte. Mapapahama ka rin na kagaya nila. Sinasadya yan ni Clarita para magwala ka sa galit at mahulog sa patibong niya. Kawawa naman ang kaibigan ko, Aling Thelma. Alam ko. Pero sa mga oras na to ay ang kaligtasan mo munang isipin mo. Tayo na. Paparating ng mga mananabas na aswang. Napatay na nilang 2 ko pang tauhan. Halika na! Tama ka, Aling Thelma. Tumakbo na muna tayo habang nag-iisip ng gagawin. Hindi kayo makakatakas! Nagsasayang lang kayo ng pagod nyo! Maaabutan pa rin namin kayo! Ibang klase pa lamang mananabas na aswang. Kahit tirik ang araw ay malalakas sila at mababangis. Sila ang klase ng aswang na para ding kanibal. Kinakain ang lahat ng parte ng katawan ng tao. Hindi kagaya ng ibang aswang na puso at atay lamang. Hindi ko naisip na isa siyang mananabas sa aswang nung nagkita kami sa gumuhong bundok. Nakatuon kasi ang pansin ko sa inyo. Akala ko talaga ikaw ang mananabas sa aswang. Kayo pa palang tutulong sa akin. Kalimutan mo na yun. Ang mahalaga ay makatakas tayo sa kanila. Kapag nakalampas tayo sa kakawyang to, may tsansa tayong mabuhay. Dalihan natin, Aling Thelma. Malapit na sila. Ang bilis sila tumakbo. Halika dito sa malaking puno ng akasya. Magtago tayo sa ukit nito. Dalian mo! Nasundan tayo ni na Clarita. Huwag kang maingay. Baka malaman nilang nandito tayo. Naaamoy kita, Jasmine! Kahit saan ka pumunta ay masusundan kita! Kaya humanda ka na! Nandyan na ako! Nang bahagya akong sumilip ay nakita kong nakatalikod sa amin si Clarita. Hawak ang dugo ang itak at ang kamay ni Maring Adora na patuloy niyang kinakain. Saglit siyang tumayo doon habang iginagala ang paningin sa paligid. Nang lumingon siya sa direksyon na pinagtataguan namin ay kaagad akong nagtago. Pigil ang aking paghinga. Nang mapalingon ako kay Aling Thelma ay nagulat ako dahil wala na siya sa tabi ko. Pati ang lalaking barbaro na tauhan niya ay nawala din sa pinagtataguan kanina. Nataranta ako kaya marahan akong umalis sa pinagtataguan ko. Noon naman ako hinarang ng isang aswang na mananabas.
Ubus na ang takot ko, halimaw ka! Mamamatay ka! Tama si Jasmine! Lalaban kami sa inyo! Yeah! Ang galing natin, Aling Telma! Napatay natin ang aswang! Nagtaka ako bigla kayo nawala. Umikot kasi ako sa kabila nang makita kong papalapit sa atin ang aswang na ito. Kaya habang kaharap mo siya, tinira ko naman siya sa likuran. Pabuti na lang at nakalayo na dito mga kasamahan niya. Kung hindi, baka nahuli na tayo ng mga yon. Tayo na. Doon tayo sa bantaron. Nandun ang mga magtutroso. Makakahingi tayo ng tulong sa kanila. Sumang-ayon naman ako sa sinabi ni Aling Thelma. Nagmamadali kaming tumakbo sa direksyong itinuro niya. Pero bago kami makarating doon ay naharang kami ng grupo ni Clarita. Kaya naman lumaban na ang kasama naming lalaki. Wala na kaming pagpipilian ni Aling Thelma kung hindi ang ipagtanggol na rin ang aming sarili. Gamit ang matalim na itak ay lumaban na ako sa mga mananabas na aswang. Pasensya ka na, Jasmine. Sa palagay ko'y wala ring naging saysay ang pagtulong ko sa iyo para makatakas sa kanila. Maraming salamat pa rin, Aling Telma. Kahit nabigo tayo, ang mahalaga ay sinubukan natin. Sinabi ko naman sa inyo na magsasayang lang kayo ng pagod. Sa bandang huli ay babagsak pa rin kayo sa aking mga kamay. Paano ngayon yan? Wala na kayong tatakbuhan! Mamamatay akong lumalaban, Clarita! Kung gusto mo akong kainin, paghirapan mo muna! Kung ganon, ayun ang gagawin ko. Sa inyo na ang lalaki at matandang yan! Ipaubaya niyo sa akin si Jasmine! Bago mo masaktan ang aking apo, ay harapin mo muna ang mga bala ko! Aba, at may dumating na matanda. Gusto pa yatang maging bayani. Ano naman na magagawa mo laban sa amin? Marami kami at nag-iisa ka lang. Akala ko pa naman ay malakas ang pakiramdam mo. Bakit hindi mo naramdaman na napapaligiran na namin kayo? Anong ibig mong sabihin? Pagmasdan mo ang paligid mo! Napapaligiran na kayo ng mga pulis, kasama ang mga taong baryo at ang mga magtotruso. Lahat kami galit na galit sa mga kagaya ninyong halimaw. Wala kayong mga puso. Lolo Floro, salamat naman at dumating kayo! Kasama ko rin ang manliligaw mong si Jonas. Hindi na nga yan mapakali nang mawala ka. Kaya hinakot na ang mga kapulisan sa kanilang istasyon para dalhin dito at makatulong sa paghahanap sa iyo. Nakakatuwa naman pala kung ganon. Paano ngayon yan, Clarita? Mas marami na kami sa inyo ngayon! Mga hangal! Mamamatay kayong lahat! Mga kasama! Patayin ang mga salot na aswang! Muli nga ay nagsimula ang madugong labanan sa pagitan ng mga aswang at ng mga tao. Nagtulong-tulong ang mga taong baryo at mga pulis para patayin lahat ng aswang na naroon. Lumaban naman ang mga aswang ng buong tapang. Wala na silang tatakbuhan kaya isa-isa silang bumagsak. Kaya nga lang ay mayroon ding mga taong baryo na nasugatan dahil sa matatalim na itak at pangil ng mga mananabas na aswang. Hanggang sa si Clarita na lang ang natirang nakatayo sa mga aswang na naroon. Nag-iisa ka na lang! Sumuko ka na! Hangal! Sa akala mo ba ay susuko ako sa mga katulad nyo? Hindi mangyayari yon! Kung magmamatigas kayo, mamamatay ka! Kayo ni Jasmine ang mamamatay! Humanda kayo sa akin! Lumayo ka sa apo ko, halimaw! Bago pa makalapit sa akin ang desperadong si Clarita, ay pinaputokan na siya ni Lolo Floro. Binaril na rin siya ng mga pulis na naroon. Tumama sa katawan niya ang mga bala ng shotgun ni Lolo Floro. Napaatras siya at natigilan nang maramdaman ang mga tama niya sa katawan. Ganun pa man ay muli siyang lumakad para lumapit sa akin, pero hinarang na siya ni Aling Thelma. Tinagpas niya ang leeg ni Clarita. Kaya naman ang bumagsak ang katawan niya
ay saglit na nagkikisay bago tuluyang nalagutan ng hininga. Ligtas ka na, Apo. Tapos na ang lagim na dala ng mga mananabas na aswang. Maraming salamat at tumating ka, Lolo Floro. Magpasalamat ka rin kay Jonas. At sa lahat ng mga narito na tumulong sa inyo ni Aling Telma. Teka, hindi ba kayo sa kanila, Aling Telma? Naku, Lolo Floro, mahabang kwento. Pero ang maliwanag ay kakampi natin si Aling Telma. Hindi siya swang. Nagkamali lang tayo ng akala. Ganun ba? Mabuti naman kung ganoon. Akala ko ay aswang ka din. Tatakbo na sana ako eh. Kasunod niyon ay nagtawanan na ang lahat. Matapos ang pangyayaring iyon, nagpatuloy ang mabuting pagtitinginan namin ni Jonas hanggang sa tanggapin ko na ang kanyang pag-ibig. Nagpakasal kami at naging masaya ang pagsasama. Pero ang bangungot ng nakaraang karanasan ko ay hindi ko na makakalimutan kailanman habang ako ay nabubuhay, Sir Marvin.